Pagkatapos mag-fuse ang itim at pulang biomass, grabe ang itinaas ng kalidad ng buong katawan ni Yiyi. Ang resistensya niya sa init, kapasidad sa pag-iimbak at pagdaloy ng enerhiya, tibay ng buto, pati ang nervous system, lampas na lampas sa dati. Sa itsura, mukhang siya pa rin habang nakalutang sa ere, pero sa antas na mikroskopiko, para itong lindol na bumaligtad sa lahat. Pinili niyang panatilihin ang dating anyo, hindi dahil hindi niya kayang magbago, kundi dahil kayanan niyang baguhin ang hugis, pangangatawan, kahit kasarian anumang oras, parang pag-edit ng avatar. Hindi niya maitago ang kasiyahan, ramdam niya ang isang pambihirang kalagayang halos hindi maipaliwanag sa salita, isang kapangyarihang katapat ng mataas na uri ng nilalang. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa North Byton Federation. Sa loob ng military command base ng Federation, nanginginig ang mga tao habang nasasaksihan ang anomalya sa kalangitan. Sa satellite feed, kitang-kita ang isang nagliliwanag na pulang shockwave na malinaw na bumubuo sa atmosfera. Nakatitig sa pangunahing screen si General Dollar ng North Byton Federation. Nanlaki ang mga mata niya, at napasigaw siya, halatang hindi niya mapigilan ang sindak sa kakaibang tanawin. Eksaktong sandaling iyon, nagulat ang supercomputer ng Federation na si Eve, may matinding energy reaction sa hangganan ng stratosphere at thermosphere sa itaas ng West City sa Sia State. Tinatayang apektado ang humigit kumulang 600 kilometro na radius, at ang lakas ay katumbas ng 10 milyong tonelada ng TNT. Napamura ang general sa galit, litong-lito kung bakit may ganitong insidente habang isinasagawa ng Sia State ang reclamation operation nila. May isang teknisyan ang agad nagulat, nakadetect si Eve ng life signs sa mismong sentro ng pagsabog. Napatigil ang general, halos hindi makapaniwala. Sa ganyang antas, kahit isang espesyal na Grandmaster, hindi mabubuhay. Pagkatapos, iniutos niyang i-zoom in ang satellite image, gusto niyang makita kung ano talaga ang ginagawa ng Sia State. Nang lumaki ang larawan, lumitaw sa screen ang isang binatang naka-leather jacket. Tumangala ito, at ang titig, matinis at matalim, parang tumagos sa napakalayong distansya, diretso sa satellite na nasa labas ng mundo. Nanigas ang general, nagbago ang ekspresyon niya, at napabulalas siya ng hindi napipigilan. Binatilyo lang yan. Tapos, gumalaw ang mga labi ng binata sa screen, na para bang may sinasabi. Binasa ni Eve ang galaw ng labi at isinalin. Sa wika ng Sia State, nanunuya ito. Ako ba ang hinahanap mo? Sa kabilang banda, biglang nalipat ang eksena sa loob ng military headquarters ng North Byton Federation. Biglang lumino ang mukha ni Yiyi sa screen. Sadyang itinaas niya ang gitnang daliri, isang lantad na pang-aasar. Natigilan si Admiral Duller. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa pangunahing screen, paulit-ulit na sinasabing hindi siya makapaniwala, na ang satellite daw nila na lampas sa orbit ng Earth ay nadetect pa ng batang ito. Agad siyang nagutos na beripikahin ang pagkakakilanlan at naghinalang nakakuha na naman ang Great Shia ng bagong Grandmaster. Subalit, nagkagulo ang lahat. Kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Yiyi, at walang makapagsasabi kung ano ang susunod niyang gagawin. Nagpanik ang mga tauhan ng Federation, tagaktak ang pawis, at nagkandalito-lito ang buong command room nang may biglang nagulat, may energy source na nadedetect ang satellite, at tumataas ito sa nakakatakot na bilis. Sa surveillance feed, biglang nabuo sa himpapawid ang isang nakasisilaw na asul na shock sphere. Paglabas nito sa screen, sa isang iglap, nabura ang satellite. Matapos direktang wasakin ang satellite, malamig na tinukso ni Yiyi ang North Bond. Ipinahayag niyang itinulak niya ang Mother Emperor Core hanggang sa sukdulan, kaya kumalat ang life magnetic field at binalot ang buong mundo. Dahil doon, kayanan niyang maramdaman hindi lang ang mga buhay na nilalang, kundi pati mga signal ng makina at lahat ng espesyal na frequency. Pagkabawi niya sa West City, may bagong naisip si Yiyi. Sa kasalukuyan niyang antas ng buhay, kwalipikado na ba siyang pumasok sa 11S grade Life Forbidden Zones, at sulit bang subukan ang panganib? Sumigaw siya para i-activate ang field, saka itinaas ang ulo at tumitig sa langit, na para bang tinatagos ang walang hanggang kalawakan. Mula sa kanya, mabilis na lumawak ang isang di nakikitang sensing area. Sa isang kisap mata, natakpan ng field ni Yiyi ang isang buong lalawigan, at patuloy pa itong lumalawak sa nakakagulat na bilis.
Bumaha ng datos ang kamalayan niya, pero kusang sinala ng itim at pulang biological matter ang sobrang impormasyon, tinira lang nito ang kailangan. Unti-unting nabuo sa harap ni Yihi ang isang 3D overview map, habang pinagsama ng yin at ng life magnetic field ang regional map. Muling naitayo ng buo ang urban system ng Great Xia, lumitaw ang mga lokasyon at estruktura ng sobrang detalyado. Bigla siyang tumulim ang tingin at tumutok sa diretsyong unahan. Nang kumalat ang itim at pulang matter hanggang Guanshan, na ngayon naging isang S-grade secret realm, agad itong nagkagulo, hindi ma-stabilize, at hindi makabuo ng forma. Nung mga sandaling iyon, sa life perception ni Yihi, ang buong Guanshan ay parang isang ganap na black hole. Napailing na lang siya, talo. Kung tutuusin, kahit ang pinakamalalakas sa sangkatauhan ay wala pang nakapapasok sa isang S-grade secret realm, kaya hindi na siya nagulat. Sa halip, lalo siyang nausisa, kung hindi pwedeng pasukin ang Guanshan, paano naman ang iba pang forbidden zones? Oo, napakalakas na niya ngayon, pero hindi pa rin siya umaabot sa tunay na rurok ng High Martial Blue Star. At kung bakit siya nakapasok sa pinakamataas na hanay ng sangkatauhan, iyon ay dahil sa kapangyarihan ng maalamat na Godzilla. Kaya naman ay agad na isinantabi ni Yihi ang usapin tungkol sa Guanshan. Sa halip, pinalawak niya ang kanyang pagdama sa buong Great Xia, umabot ito sa silangang kontinente ng Azure Star, tumawid sa Great Eastern Ocean, sinuyod ang North Ban, Northern Hanyang, at pati ang walang hanggang yelong kontinente ng Antarctica. Lahat iyon, nascan at muling nabuo sa loob ng kanyang kamalayan. Sa sandaling iyon, tila nakikita ni Yihi ang buong Azeroth. Pero bigla ring huminto ang kanyang paningin sa Little Eastern Island, kung saan nakatayo ang Anglo-Japan Imperial Palace sa tuktok ng Fuji. Sa loob ng Sunstar Imperial Palace, sa mga mag-agarang bulwagan na puno ng ginto at kristal, hindi pa rin maitago ang matapang na amoy ng kamatayan, mas matindi pa kaysa sa insenso. Sa likod ng manipis na kurtina ng isang 20 metrong dragon bed, may isang dambuhalang figurang payat ang umubo, at agad namang yumukod ang 3 tagapaglingkod bilang pagpupugay. Mula sa likod ng kurtina, may isang napakalaking braso ang umabot palabas, mas malaki pa sa katawan ng tagapaglingkod. Tuyo at kulubot na parang nabubulok na kahoy, at puno ng mga bakas ng pagkabulok. Kasabay ng mabigat at paos na ubo, iniutos nito sa alilang babae na dalhin ang gamot. Pag-alis ng alila, pabulong na nagsalita ang figure sa dragon bed sa paos na boses, gulat na umabot hanggang silangang Japan ang naramdamang sensasyon. Nagtaka siya kung sinong powerhouse iyon, mula ba sa silangang Japan ng Great Xia hanggang kay Charles sa kanluran. Mabilis niyang pinutol ang isip, kailangan nilang agad magpatibay ng isang divine artifact at maghintay sa legendary realm, para ang silangang Japan ang mangibabaw sa Azure Star. Samantala, sa kanlurang kontinente, sa banal na kabisera ng Divine Descent Pilgrimage, nagpakita ng kakaibang pangitain ng rebultong may taas na 1,000 metro sa Holy City. Naglumpasay ang mga deboto at nagsisigaw, nagpakita na raw ang tunay na Diyos, totoo raw ang mga doktrina at propesya. Nagmakaawa silang protektahan ng Diyos ang kanilang mga mahal sa buhay na malubha ang karamdaman. Sa sandaling iyon, may isang figurang biglang lumitaw sa harap ng rebulto, parang humakbang mula sa kawalan. Sa mapanuring tinig, tinanong niya kung ang titig na iyon ba ang gumising sa pinakamataas na pag-iral. Kapansin-pansing ng inig ang noo ng batong rebulto, at may kumalat na kakaibang amoy. Sa isang bitek sa may noo, damaloy ang sariwang dugo. At bamuka ng sobra ang bibig nito, bumuo ng isang nakakangilabot at labis na pinalaking ngiti. Kalmado namang idiniin ng binata ang balat ng kambing na may nakaukit na banal na teksto sa nakatayong kulay abo at lilang dilaw na mata ng rebulto. Nang inag ang mata, at agad na nanigas ang buong rebulto. Kasabay nun, ang binatang suot ang pinakamataas na kasuotan ng Divine Descent Pilgrimage, na natatakpan ng puting tel ang sutla ang mga mata, ay tumalikod at umalis habang pabulong na humihingi ng paumanhin at nakikiusap sa Diyos na manatili muna itong magpahinga. Lumipat ang eksena sa dagat sa labas ng kontinente ng Azero. Isang napakalaking barko ang tahimik na dumadaos-dos sa ibabaw ng tubig, magugulat ang sinumang mahilig sa barko na makakakilala rito bilang Titanic. Ang barko na lumubog ng ilang siglo na ang nakalipas sa gitna ng mga iceberg, pero ngayon hindi maipaliwanag kung paanong buo at kumikislap na parang bago.
Kumikinang napilak ang katawan nito, at sa hulihan, laging may refleksyon ng kabilugan ng buwan, parang hindi nawawala, kahit gumalaw ang alon. Sa wheelhouse, napansin ng lalaking nasa timon ng isang pamilyar na presensya sa unahan. Agad siyang nagtanong para makumpirmo kung ang titig na iyon ba ay kay Yi. Si Burrows iyon, ang dating naging kaagaw ni Yi sa Moon God Essence, pilak ang buhok, na dati nang nag-ayos nung huling laban nila ni Yi. Pagmulat niya ng mga mata, lumitaw ang malamig na hugis pusang balintataw. Habang ipinipiloto niya ang barko, nakatutok ang tingin niya sa unahan, at hindi niya maiwasang mamangha kung gaano kabilis lumakas at nag-mature si Yi sa napakaikling panahon. Napatingin si Burrows sa maputla niyang kamay, may mga bitik na parang basag na porselana, at tahimik niyang sinisi ang bughawang buhok na deformed na tao na sumira sa sasakyang dagat niya, kaya lalo pang tumagal ang paggaling niya. Pero isinantabi niya iyon. Nagpasya si Burrows, hahanapin niya si Yi. Pagkaraan, unti-unting pumasok ang barkong sinisinagan ng buwan sa kulay abong hamog na bumabalot sa Ocean Anya, ang fog ng Chaotic Era. At lampas doon, naroon ang kontinente na hawak ng ikalawang aberrant demon, isang nilalang na mula nang magpakita, hindi pa muling kumikilos. Mula sa kinalalagyan ni Yi, naramdaman niyang natatakpan ng life magnetic field ang buong Azure Star. Pero may mahigit 100 ng lugar pa ring gaya ng Guanshan, mga blind spot na nilalamon ng kahit anong pagdama. May ilang nilalang pa nga na tila sinusubukang sundan ang signature niya para malok ang lokasyon niya. Bahagyang ngumiti si Yi, halatang may pangunawa, ang Azure Star ay malalim pa ring hiwaga, isang walang hanggang kailaliman na nagtatago ng napakaraming nakatagong master at mga nilalang na nakakasuklam, lampas sa kayang isipin. Nang paatras na sana ang kanyang kamalayan, biglang may mahina at putol-putol na mental stream na sumingit mula sa kamalayan niya. Kahit pira-piraso, agad niyang nakilala ang boses, ang headmaster ng Wado, si Principal Shi Jingwen. Sa basag-basag na signal, nagmamadaling nagbabala ang boses, mag-ingat daw siya kay Fu Hongxiong, at ipagkakatiwala na raw niya ang Great Xia sa kanya. Tumindi ang kaba ni Yi sa narinig. Nanatiling aktibo ang magnetic field. Nag-focus si Yi ng husto para masalo ang bawat marupok na pag-alo ng isip. Malinaw niyang nakumpirma na mula talaga sa Kunlun Mountain sa Great Xia ang pinagmulan ng signal, pero lalo siyang nagduda. Bakit babanggitin ng headmaster si Fu Hongxiong na dapat ay nasa seclusion? Ano ang nangyari sa Kunlun Mountain? Kaya naman ay agad niyang ipinatawag ang NUA system para hanapin ang headmaster. Pero ang report ni NUA, walang anumang signal na nahanap. Dumilim ang mukha ni Yi. Sunod niyang tinanong si NUA tungkol kay Qinglong ng Great Sea Dragon Sparrow. Pero hindi rin ito mahanap, ang tanging nakuha lang ay ang huling biyahe ni Qinglong, patungo sa Valley of Death sa Khan's Peak, walang nakasaad na dahilan. Kaya naman ay naging biglang seryoso si Yi. Lalong yumigting ang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib niya, dahil pakiramdam niya, magkasama nga ang dalawa sa iisang lugar. At mas masama pa, nangyari ito sa pinakakritikal na sandali ng plano para mabawi ang Great Xia. 3 lang ang Grand Masters na nagbabantay sa bansa. Ngayon, may isang nawawala sa Guanshan, at 2 naglaho sa Kun, lahat pa konektado sa antas ng pambansang depensa. Nang inag ang loob ni Yi. Kung totoo ngang nagtraidor si Fu Hongxiong, tuluyang guguho ang pinakamataas na puwersa ng Great Xia. Dahil sa pagunawang iyon, pinagana ni Yi ang asul na atomic energy, saka naglabas ng isang sonic shield. Sa isang iglap, humarurot siya palayo, mabilis na umiikot ang isip niya. Kung tuluyan nang nawala sina Shi Jinwen at Qinglong, at kung pumapanig na sa kalaban si Fu Hongxiong, siguradong mauubos ang lakas ng Great Xia sa malawakang pagbawi ng mga kuta. Kapag naglaho ang lahat ng mga top-tier na mandirigma, mabubura ang pundasyon ng kapangyarihan. Babagsak ang Great Xia, at doon magsisimulang aangat ang mga puwersang matagal nang nagpipigil, habang lalo pang lalakas ang mga sakim. Kung wala ang mga haliging sandata na sumusuporta sa pinakamataas na antas ng labanan, nasa pinakadelikadong yugto na ang Great Xia. Isang maling hakbang lang, at agad itong magiging target, palilibutan at pagpuputol-putulin, parang hinahati-hati na bangkay. Lumipas ang ilang minuto at nakarating na si Yi sa Kunlun Mountain. Ang tinaguriang Valley of Death sa tuktok ng Kunlun ay isang abnormal na forbidden zone, kayang pahinain ang parehong mandirigma at mga halimaw.
Madalas din itong magluwal ng mga secret realm, may dalang napakalaking oportunidad, pero kasabay ang nakamamatay na panganib. Habang binabaybay ni Yihei ang lugar, wala siyang kahit anong bakas ng labanan na nakita. Wala man lang mga labi. Kung may suppress ang atake ang isang Great Grandmaster, kayang baluktutin ang mismong lupain. Kung nagsanib sina Shi Jinwen at Qinglong para labanan si Fu Hongxiang, matagal nang dapat nagiba ang Kunlun. Kitang-kita sa mukha ni Yihei ang matinding pag-aalala. Sa ngayon, iisa na lang ang natitirang pagpipilian, hanapin si Fu Hong. Pero kung tunay nga siyang kalaban, delikado ang galaw na iyon, para na rin niyang inilalantad ang sarili niya. Napamura si Yihei sa inis, sinisisi ang sarili, hindi talaga niya forte ang gumawa ng mga komplikadong kalkulasyon at solusyon. Habang dumadaos-dos siya sa ere, lampas sa mga kakaibang pintuan ng Secret Realm sa ibaba, paulit-ulit niyang pinaaalalahanan ng sarili, ang pinakamainam palagi ay palakasin ang sarili. Dahil nakakuha na siya ng 3 sample na nasa rurok na ng lakas at napatunayang mahusay ang performance, kwalipikado na siyang magbukas ng 2 pa. Nariyan pa ang Golden Gene na sinaliksik ng mabuti ni Mad Dr. Fang, isang napakabihirang gene na may nakatagong lakas, kayang magdulot ng mutation at enhancement na lampas sa normal na mga patakaran. Sa isip niyang baka may ang Great Xia na walang tagapagtanggol, kalmado siyang pumikit, huminga ng malalim, at pilit pinigil ang tumataas na bigat at kaba sa dibdib. Pagkatapos, pinakawalan ni Yihei ang buong lakas niya, mabilis na bumulusok si Yihei sa himpapawid, at buong sigasig na sumigaw, aakyat siya, hanggang sa siya ang maging nasa kataas-taasan. Sa West City, may isang komersyal na gusali na wasak, may 2 malaking butas sa estruktura, at puro bitik ang mga pader. Pero kakaiba, hindi pa rin ito bumabagsak, kahit guho na ang paligid. Lumapag si Yihei at dahan daw ang pumasok sa abandonadong gusali. Ang mga pulang itim na tendril na bumabalot sa kanya ay mabilis na umurong at tuluyang naglaho. Pagpasok niya, malamig at walang emosyon niyang sinabi na masyadong magulo ang lugar. Habang pinagmamasdan ang paligid, ginamit niya ang reaksyon ng kanyang bloodline para makumpirma. Narito pa rin ang target, nagtatago pa rin sa loob. Malinaw na maingat silang nagtatago, parang may iniiwasang kung ano. Bigla, nabasag ang itaas na pader. Kumalat ang mga bitik na parang sapot, at may haligi ng nakakasilaw na liwanag ang bumulusok papasok sa gusali, bumababa ng may napakabigat na puwersa. Para itong bulalakaw na bumababa mula sa langit. Si Yihei pala iyon. Sa isang iglap, iniba niya ang direksyon niya habang nasa ere, at sumalpok sa lupa. Sobrang lupit ng impact, nanginginig pati ang espasyo sa paligid. Habang tumatayo siya at tumitingin sa paligid, may isang dambuhalang nilalang ang sumulpot. Mistulang higanteng uod, napakalapad ang bunganga, puno ng kulay abong, siksik na mga ngipin, at may mga nakakakilabot na maliliit na braso na tumutubo paikot sa bibig nito. Sa lakas ni Yihei ngayon, wala lang sa kanya ang halimaw na iyon. Iniangat niya ang kamay na naglalabas ng makinang na asul na liwanag. Malamig ang tingin niya habang nakatutok sa katawan ng nilalang. Kaagad niyang pinakawala ng Saint Enem. Sumabog ang puwersa sa isang iglap. Isang baliw na umiikot na enerhiya ang humarurot pasulong, may dalang nanlalamig na intensyong pumatay, diretso sa halimaw. Isang bagsak na panghuli, at nahati sa 2 ang nilalang. Lumipad ang tipak-tipak na mabigat na laman. Bumulwak ang bughaw na dugo, rumagasan ng todo. Sa laki nito, nakakatakot ang dami ng dugong lumabas. Nang tumahimik ang paligid, may kung anong gumalaw mula sa malagkit na putik. Lumapit si Yihei, at doon niya naintindihan kung bakit hindi niya makita ang target. Nakatago pala ito sa loob mismo ng nilalang. Ngunit, laking gulat ni Yihei nang ang lumitaw ay si Mad Dr. Fang. Balot ang katawan niya ng malagkit at berdeng katas ng halimaw, nanginginig sa pagod, pero nang makita niyang dumating ang kanyang master, inabot niya ang kamay niya na tila tuwang-tuwa. Pero agad din siyang nataranta at pinigilan si Yihei. Huwag daw lumapit, marumi raw siya. Napaatras si Yihei nang wala sa oras, habang nagmamadaling lumayo ang doktor para hindi madumihan ang kanyang master. Hindi maitago ni Yihei ang pagkadiri. Pinisil niya ang ilong niya, saka malamig na tinitigan si Mad Dr. Fang. Bakit? At sinong humahabol sa'yo? Kitang-kita ang takot sa mukha ng Mad Doctor habang nagpapaliwanag,
kinailangan daw niyang magtago sa loob ng uod para matakpan ang aura ng Golden Jinn, dahil may ipinadalang ultimate grade monster ang Thunder Shooting Bird para agawin iyon. At kung hindi raw iyon maaalis agad, kaya nitong wasaki ng buong West City. Pagkarinig ng paglalarawan, parang may pamilyar na tumama kay Hihi, nagpalabas siya ng pulang itim na matter at muling binuo ang anyo ni -1, saka tinanong kung iyon ba ang nilalang na tinutukoy. Pagkakita, namutla si Mad Dr. Fang at agad na tumungo, oo raw, iyon nga. Pagkatapos, bigla siyang natigilan, nakatitig sa kung ano. Kalmadong sinabi ni Hihi na naasikaso na niya iyon, at sa isip niya, mas magandang tawagin yung bihirang nakuha kaysa sapain. Kaya naman sa labis na pagkamangha, biglang lumuhod si Mad Dr. Fang, halos magkandara pa, parang alipin sa harap ng hari. Nagulat si Hihi at agad siyang pinatigil, pinagalitan pa, ang luma na raw ng ganyang asal, at sinabi niyang ibigay na lang ang Golden Jinn, dahil hindi naman siya masyadong attached doon. Sunod-sunod na kumilos ang doktor. Naglabas siya ng isang pilak na kaha. Matapos makuha ay pinabuksan ito ni Hihi kay Ziwaludo. Parang nakahanap siya ng tubig sa gitna ng disyerto, pero dahil likido ang laman, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan niya para makuha iyon ng ligtas. Sa isang tingin pa lang, biglang nag-react ng matindi ang katawan ni Hihi. Napalunok siya, tuyo ang lalamunan. Ito nga ang tunay na refined Golden Jinn, at ramdam niyang hinahanap-hanap iyon ng instincts niya, halos mamatay sa pananabik. Kahit na sobrang tukso na niya, itinago muna ni Hihi, dahil hindi pa iyon ang tamang oras para gamitin. Ipinaliwanag niya kay Mad Dr. Fang na kapag inabsorb niya iyon, mapipilitan siyang pumasok sa malalim na metamorphic sleep, at hindi yun pwedeng mangyari habang nasa gitna pa ng matinding labanan ang West City. Bigla, nag-iba ang tono ni Hihi. Harapan niyang pinuri ang Mad Doctor, mahusay daw ang ginawa nito. Pero sa isang kisap mata, tinusok ni Hihi ang dibdib ng Mad Doctor, at ipinadala ang pulang itim na matter sa loob niya para protektahan ang bihirang talento. Hindi agad naintindihan ng doktor, pero puno ng paggalang itong sumagot, bago napasigaw sa sakit. Habang dumadaloy sa kanya ang pulang itim na matter, ipinaliwanag ni Hihi sa doktor na masyado pang mababa ang lakas ng doktor. Kapag may panganib, wala raw itong magawa kundi tumakbo at magtago kung saan-saan. Sinabi niyang biological matter iyon mula kay -1, kayang palakasin ang utak, at may dalang kakaibang kapangyarihang lampas sa kayang isipin. Pagkatapos, inalis niya ang kamay niya. Pero hindi pa siya tapos. Bigla, sumabog ang aura ni Hihi. Mula sa likod ni Hihi, may tumubong itim at berdeng palikpik na may kumikislap na asul na mga pattern, naglalabas ng nakakatakot na demonic pressure. Sa walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang kamay niya sa kumikislap na gulugod. Pagkatapos, pilit niyang binali ang palikpik na nakakabit sa spine, at hinayla palabas. Nanatiling malamig ang mukha niya, parang wala siyang nararamdamang sakit. Inabot niya iyon sa Mad Doctor. Ipinaliwanag niya na iyon ay isang crystallization ng sarili niyang gulugod, at kung gaano kalakas ang maibibigay nito, nakadepende na raw iyon sa mismong kakayahan ng doktor. Doon din ay mabilis na naging basang-basa sa pawis ang noo ng Mad Doctor, bawat patak ay dumudulas sa maputla niyang mukha, kitang-kita ang matinding pagod at bigat ng presyon na dinadala niya. Sa sobrang emosyon, humagulgol siya at taimtim na nangakong gaganti siya, sa pamamagitan ng isang imperyo. Natigilan si Hihi. Napabulong siya na parang nagsisisi, saka napagtantong, delusyonal talaga ang taong ito. Kalmado siyang tumalikod at inutusan ang Mad Doctor na bumalik na sa trabaho. Pinunasan ng doktor ang luha niya, nilunok ang emosyon, at buong bigat na tinanggap ang utos. Ngayon ay ibinaling ni Hihi ang kanyang tingin mula sa malayo, at muling lumitaw ang isang pamilyar na tusong ngiti at mapanlinlang na aura ng ating pangunahing bida habang papalapit na ang isang malaking labanan. Kumurba ang kanyang labi at sinabi, tila masyado nang naging sibilisado ang mga halimaw sa West City, kaya't ngayon na ang oras para simulan ang malawakang paglilinis sa buong lungsod. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan,
O ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.